Ibig sabihin, meron tayong mauurat. So, like and share, mga bossing. Oo, para marami tayong maurat. Hindi nyo ba napapansin, wala nang basher dito? Wala nang basher dito, mga bossing, kasi putsay na, nadurog na natin. Oo, kaya i-share nyo to para pumasok ulit yung mga ano. Pumasok ulit yung mga basher dito para mamura natin minu-minuto. Oh, hindi ba? So again, magandang gabi. Ito na naman tayo. Ano ba unang pag-uusapan natin? Medyo ano muna tayo, public service announcement. Public service announcement muna tayo, mga bossing. Dahil ito, malaking issue po ito. Dagdag singil sa NAIA po. Taragis talaga naman. Utang inan yan. Hindi pa napapaganda yung NAIA, pukin ng inan yan. Dagdag singil na namang mga hayop na yan. Huy! Ang daming mura nun ah. Ang daming mura nun sa isang sentence, 5. Pero po, tragis, hindi ka ba naman mapapamura? Sabi ko, hindi tayo magmumura ngayon eh. Sabi ko, kalma lang. Kustada, kalma lang tayo ngayon. Puta. Yun na iya, pinaliguan mo kagad ng mura eh. So ito, dagdag singil. Pukin ng ina niyan. Hindi pa nila napagaganda itong airport natin. Kaka-turnover lang sa mga hayop na mga private company na yan. Pucha, nagdagdag na sila ng singil. Banis Lori, ito na ang tagapagtanggol ng Japan. Si Banis Lori, ang Japanese warrior. Oo, ito lang ang nag-iisang Japanese na shogun. Oo, talagang matindi to, matapang. Ito ang tagapagtanggol ng mga Hapon. Thank you very much sa Banis Lori ha. You're amazing. Mabuhay ka, God bless you. Oo, so ito na nga ang problema natin. Diyos mio, dagdag singil na naman. Itong dagdag singil nila, oo, sa parking, buisit. Oy, balinghoy, Ipanaw, Sambayanan Party List, go, go, go. Siyempre, mga ano tayo, mga Ilocano tayo eh. Oo, siyempre, i-ano natin yan, i-endorso natin yan. So dito sa NAIA, pag kayo pumarada, patay kayo. Oo, kasi ganito ang problema natin dito sa airport, no? O, marami kasing mga umaalis ng airport, mga bossing. Kasi ang hirap din talaga kumuha ng taxi dyan sa punyeta na airport na yan. Pag kumuha ka ng taxi dyan, putang ina niyan, kalahati sa mga bumabiyahe dyan, mga kawatan. O, imbis na makapahinga ka, galing ka sa abroad, pag uwi mo, sumakay ka ng taxi, putang baho-baho na ng taxi. Ang dumi-dumi pa ng taxi. Putang ina, magnanakaw pa yung taxi driver na makukuha mo malamang. O, so ito problema. O, kaya hindi dahil doon sa ano na din, pangit na transportation system dito sa Pilipinas, dahil sa ibang bansa merong mga tren diretso sa airport. Hindi ba? Meron mga tren diretso sa airport. Oo nga, ang mahal ng taxi dito, ang papangit pa. Pati yung mga driver ang papangit din. Parang mga taong grasa. Oo, pucha, pagka sumakay ka ng taxi OFW ka, lahat ng kinita mo sa abroad kukunin nila. Dahil yung taxi mo mula airport hanggang Cubao, puta ina niya, 20 mil. Oo, pucha yan. Kung kayong mga OFW sa abroad, yung kontrata nyo nag-e-expire, yung kontrata dito matindi. Wala kayong pinipirmahan pero may kontrata. Tayo na, meron nga akong nakita sa Facebook. Sumakay siya ng taxi. Tayo na, ang tindi nung metro nung taxi niya, parang metro ng kuryente. Dire-diretso, tugdug-dug-dug-dug, putang ina, hindi pa sila nakakalabas ng airport, 300 na yung bill niya. Tayo na, ganyan kasatanas yung mga taxi driver dito. At pati na din ang problema, yun na nga. So, ginagawa ng ibang mga biyahero. Oo, kasi yung iba talaga, katulad yan si Coach Oli. Pag si Coach Oli, kasi nga si Coach Oli taga Laguna, ang ginagawa niyan, pumaparada yan sa airport. Pumaparada yan sa airport. Imaginein mo ha. Noong nagpunta kami nila Coach Oli ng Davao, hindi namin alam kung gaano kami katagal doon. Usually, pag nagdadavaw kami, matagal na yung 5 araw eh. Matagal na 1 linggo. Minsan,
kailangan lang kami ng mga ilang araw tapos nag-e-extend na lang kami kasi nga minimit pa namin yung mga Duterte kasi ang sabi sa amin ng mga Duterte pag nakasa Davao kayo hindi pwedeng hindi nyo sasabihin ha. Hindi pwedeng hindi tayo magkikita-kita. So kailangan pag nasa Davao kayo sasabihin nyo sa akin kasi magkikita tayo. So pag nandoon kami sa Davao for work, ano ba may SMNI kami sa Davao, di ba? May Banatero sa SMNI sa Davao. So usually ilang araw lang 'yun. Nag-extend lang kami ng mga a day or two para ma-accommodate kami at ma-accommodate din namin yung invitation ng mga Duterte. So ayun ang ano diyan. So nung nakaraang alis namin, hindi namin expect abutin kami isang buwan. Di namin ini-expect na aabutin kami ng isang buwan. Si Coach Oli nagpa-park sa airport. Kasi nga taga Laguna siya. So wala namang biyaheng airport sa Laguna, and sa Laguna wala din namang mga Grab. Wala din namang mga Move It. Alam nga naman mag-Move It si Coach Oli, naka-Amerikana na, dalawa pa yung maleta. Lahat sini-check-in. Oy, Banateros Lori, thank you very much, Banis Lori. God bless you. Arigato gozaimasu. So ang ano niya, ang problema ni Coach Oli, doon siya pumapark sa imaginein mo ha, inabot kami isang buwan. Ang binayaran ni Coach Oli noon nung umuwi kami galing ng Davao, if I am not mistaken, nagbayad si Coach Oli ng kulang-kulang 20,000. Kulang-kulang 20,000 dahil nagulat ka, hindi namin alam na ganun kami katagal So computein natin yung isang buwan, yung 30 days dito sa hayop na bagong singil. Sa NAIA, alam naman natin na yung NAIA nasa San Miguel na. At kailan lang, October 1, nagbago po ang rates ng parking sa NAIA. Parking to ha, putya, kala nyo kaganda-ganda ng parking nyo, nasusunog nga yung mga kotse dyan. But anyway, siguro doon nila babawiin. Kasi ang alam ko, lahat ng nasunog na kotse sa parking lot nila, nung nakaraan, binayaran nila. So siguro, para makabawi sila, dito na sila ito na yung oportunidad na nakita nila, tataasan nila yung yung parking, overnight stay. At take note, sabi nga dito ni Garski, 1 day notice. Hindi pa napapaganda ang airport, dagdag singil ng mga punyeta. So may mga kaibigan ako na mga nasa ibang bansa, nagpark sila sa airport. Umalis sila mga 29. 29 at 30 ng Setyembre. Tragis yan. Biglang October 1, boom. Biglang merong notice itong mga punyetang mga taga San Miguel. At sinabi nila na tataas ang singil natin sa parking. Ilan? 50? Hindi. Putangin nyo. Ubusan ng pera to. So pakinggan natin mabuti ito at computein natin kung magkano dapat ang binayaran ni Coach Oli kung ngayon siya nagpark sa airport. Di ko alam kung saan magpapark to si Coach Oli kapag umalis kami ulit. Diyos ko po. Si Coach Oli pa naman parang may bulsa sa balat. Hoy, Banis Lori, salamat kaayo. God bless you, mabuhay ka. At sana dumami pa ang katulad mo dyan sa Japan. Moshi-moshi Salamat, ikaw talaga ang tagapagligtas ng Japan. Natamemi na yung mga 2x2 sa Amerika. Yung 2x2 party list, wala na. Pucha yan, wala talaga. So eto, pakinggan natin maigi to Ewan ko ba't nag-e-echo tong hayop na... Dati naman pag nagpe-play ako dito hindi nag-e-echo. Pero pagtyagaan nyo muna. Wala nang atrasan sa mga pinapatupad na dagdag singil sa Ninoy Aquino International Airport. Pero bukod sa mas mahal na parking at airport fees, plano ring magpatupad ng multa para sa sasakyang mag-overstay na naghahatid at sumusundo ng pasahero. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Kung ang bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport ang tatanungin sa sunod-sunod na dagdag singil sa NAIA, wala na rin silang magagawa rito. Paliwanag ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, nakasaad sa administrative order na mismong ang Manila International Airport Authority o MIAA ang nag-utos ng mga dagdag na singilin na ito. Ang bagong parking rate na 50 pesos sa unang 2 oras at 25 pesos sa succeeding hours, tapat na raw at hindi na mababago. Tingnan nyo.
Hayop kayo, eleksyon lang. Porket nag-eleksyon, punyeta kayo, nagtaas na kayo ng singil ha, mga buwisit kayo ha. Pati pang kampanya yung mga putragis kayo, galing pa sa yung mga magsusundo ng mga kamag-anak nila na nagpakahirap, mga bagong bayani na nagpakahirap sa abroad. Bumuhay sa ekonomiya natin. Tangina nyo, pagkakakitaan nyo pa talaga, mga buwisit. Banis Lori, talaga naman napakatindi mo. Ikaw na talaga ang pinakamalupit. Salamat kayo, Banis Lori. Yung iba dito, galing pa ng probinsya. Magpapark dyan dahil maagang dumating. Para lang masundo nila yung mga kamag-anak nila ng mas maaga. Putang ina nyo, kakatkungan nyo pang mga hayop kayo. Diba? Santanas talagang mga punyeta eh. Computein mo nga, Garski. Computein mo yung rates ha. Isang buwan ha. O isang buwan as in overnight. O computein mo tas ilagay mo dyan kung magkano dapat ang babayaran ni Coach Oli kung ngayon kami umalis tas isang buwan kami sa Davao. Kasama rin dyan ang overnight parking na tumaas ng 300%. Tangina. 300% ang itinaas. Puta si Eugene at saka si Taguro. Tangina niyan, 100% lang inilabas na kapangyarihan. Putang ina tong airport na to, 300% ng kapangitan. Ang airport, puta 300% ang tinaas ng mga hinayupak. Putang ina talaga. Approved by Marcos kasi. Putang ina talaga oh. Napakatindi talaga ng kapal ng mukha ng mga hayop na ito. Oh, hindi ba mantakin mo? Pucha, ikaw nasa abroad. Sabi ko nga sa inyo, yung mga kaibigan ko na umalis noong 29 at nagpark dyan, 2 weeks sila sa abroad. Pucha ngayon, wala na silang gana doon sa abroad nung nalaman nila kung gaano kalaki yung babayaran nila sa parking pag uwi nila. Pumunta daw sila sa abroad para mawala yung stress nila. Puta ina niyan. Ngayon daw, nandoon sila sa abroad, stress sila. Sigurado pag uwi daw nila, pucha yan, parang yung bakasyon nila sa ibang bansa, para mawala yung pagod at stress nila, hayop na yan. Back to normal daw. $300%? Pucha, buti ako. Ako kasi taga Metro Manila. So pwede ako mag-grab papunta dyan. Papunta dyan, 600. Pabalik, mga ganun din. 1,200 na ginastos ko. Pero pucha, imagine nyo nung mga bata tayo. Pucha, pag pinatawag kayo ng nanay mo ng taxi, natatandaan nyo ba yun? Oy, psst, boss dada, tumawag ka ng taxi ron. Tatawag ako ng taxi, sasabihin pa ng nanay ko, wag yung may aircon ha. Wag yung may aircon kukunin mo ha. Tumawag ka sa kanto ng taxi, hindi yung aircon ha. Kasi dati ang taxi, iba yung rate ng aircon, tsaka nung ordinary. O, pag kumuha ka ng taxi, walang aircon, kukontratahin mo pa yun. Magkano hanggang Q-Mart? 70. Ang mahal naman. 70. O, 30 lang eh. O, sino dito? Sino dito yung mga taga Metro Manila na na pinapatawag ng taxi sa kanto? Kasi hindi naman yan san-san dumadawan eh. Oh, ako ganun. Basta punta ka doon sa kanto, nakuha ka ng taxi. Aalis na sila tita mo. Yung walang aircon ha. Oh, imaginein mo, papunta pa uwi ko 1,200. Tainan yan. Nung panahon natin, pag 100 yung taxi, pucha yan, yung nanay ko talagang sinasabihin yung tatay ko, hindi na, mag-bus ka na lang. Punta ka ng airport. Punta ka sa Farmers, sakay ka nung nung airport. Isa lang ang airport nun eh. Yung airport yung matandang airport, yung Terminal 1. Oh, di ba? Oh, ganun yun. Tatandaan nyo na. Inabot nyo yun. Sige, compute tayo ulit. Handa naman daw silang pag-aralan ang pagbibigay ng mas mababang rate para sa government employees na nagtatrabaho sa airport. Intentional ang ginawa namin. Ang tawag doon, demarketing. Hindi yun para mag-profit eh. Di ba? Ang gusto namin... Gago? Tinaasan nyo, hindi para mag-profit? O ayaw nyo pala ng profit, putangin na nyo, ilibre nyo yan.
Alam nyo maganda yung airport, lagyan nyo ng casino. Kasi sa mga casino, libre yung parking. Nagpunta ako nung nakaraan sa Okada. Libre parking. Sabi ko, tindi talaga ng casino. Dapat yung Mia, makipag-partner kayo sa casino. Ilagay nyo yung mga, di ba, alam nyo yung tawag dyan, gate. Total 3 hours naman. Di ba? Total 3 hours. Ngayon nga, 5 hours na yung allowance. Di ba? 5 hours naman na yung allowance para safe kang makasakay sa eroplano dahil po pagdating mo dun sa immigration natin, kala mo nag-a-apply ka ng trabaho. O may pag-partnership na kayo sa casino. Pagpasok sa immigration doon sa loob ng airport at papunta sa gate, lagyan nyo na ng mga slot machine. Para kumita ng husto yung airport, mga punyeta kayo, tapos malibre man lang kahit parking. Tatakbo ka ba sa councilor sa Gen 3, Jake Arsubal? Oo, konsihal yan. Antay mo, Jake Arsubal. Ako ang campaign manager niyan. Iboboto ko yan sa Quezon City. Walang gumamit ng overnight parking na yon, di ba? Para mas maraming makagamit for the passengers. Wow, putang ina, minahalan nyo para mas maraming gumamit. Ang talino mo, sir. Pucha, sabi niya noon daw walang gumagamit. Kaya ngayon, minahalan nila para mas lalong may gumamit. Tarantado. Ang ina, saan galing na utak yan sa talampakan? Ulitin nga natin. Hindi ko alam kung na-miss out ko yung sinabi. Yun, di ba? Para mas maraming makagamit for the passengers. Bukod Tangina, para mas maraming makagamit for the passengers, itinaas nyo ng 300%. Abay, gago. Tangina nyo, kaya bakante yan kasi mahal. Tapos minahalan nyo pa ng 300%, putang ina niyan. Hindi mas lalong magiging parang sementeryo na yan. Ang ina, ganyan ang mga tagapamahala sa mga pasilidad. Baliktad ang utak, putang ina niyan. Wala kasing pumapark sa gabi, kaya mahalan natin 300% para madaming magpark. Gago. Magpapark ako dyan, ang mahal plus 300%. Gago ka. Dati nga, hindi ako pumaparada dyan. Sobrang mahal eh. Kaya nga ako nag-grab, tarantado. Genius. Sabi nga ni DMCI Homes. Hoy, DMCI Homes, bigyan mo nga ako ng 3-bedroom na halagang 500,000 lang. Kaliwaan tayo, bukas, bayaran tayo. Baka meron ka dyan. Baka meron ka dyan nagbibenta ng 3-bedroom nila. Corner corner unit gusto ko 500K, kaliwaan tayo. Pucha, ang galing, no? Sobrang galing. Palakpakan natin ang pamunuan ng Mia. Kayo na ang pinakamatatalino. Putang ina, kaya pala ang yaman-yaman ng gobyerno natin dahil sa inyo. sa mas mataas na parking rates, pinag-aaralan na rin ng New NAIA Infrastructure Corporation ang pagtatakda ng time limit sa mga nagbababa ng pasahero dito sa terminal. Putangin na nyo, lalagyan nyo pang time limit. Pucha, ang susungit ng mga guard dyan. Tain na yung mga guard dyan, hindi naman mga pulis, parang mga pulis. Hoy, psst, hoy, umalis ka na. Kaya ka pa dito umikot ka. Tarantado. Kita mo nga ang traffic, paano ako makakaalis? Hoy, Lori Manes, salamat kayo. Thank you very much. Tayo na, papagalitan ka niya, nakaganon ka. Hoy, kanina ka pa nakaparada rito, alis ka na. Bawal yan eh. Sasabihin, gago, nakita mo ba traffic? Kaya nakaparada ako dito, di ako nakaparada, nakatraffic ako dito. Dahil na sobrang, anong gusto nyong mangyari dito sa sa NAIA? Puta, pit stop ng F1. May oras, yung napansin nyo sa karera, pag ganun, laangat, tatanggal yung 4 na gulong, tapos alis ka agad. Gago,
Tayo na, hindi ko pa natatanggal yung seatbelt ko noon. Hindi pa ako nakakalabas, umaandar na yung taxi, tarantado, meron pa akong bagahe sa likod noon. Utangin na nyo, puro kayo pahirap sa Pilipino. Puro pahirap sa Pilipino ang mga putragis na ito. Mantakin mo, ikaw napakadami mong maleta, syempre. Galing kang abroad, meron kang mga 4 na maleta. O, tas may mga maliliit ka pang mga batang kasama, may mga backpack pa yan. O, syempre, paparada dun yung saraw. Paparada dun yung sumundo sa yung isang batalyon, isang barangay na mga kamag-anak mo. Isasakay nyo yung putang inan yan. Kailangan isakay nyo ng mabilis. Dahil kung hindi, sigurado magfa-fine kayo. Putaragis na airport to. Ang yabang-yabang nyo. Mga hayop kayo, ang yabang-yabang nyo, gusto nyo mabilis yung yung pagbaba at pagsakay ng pasahero. Putangin na nyo, puro nga delayed yung flight dyan. Kunyeta kayo, gusto nyong pabilisan itong daanan, itong babaan sakayan, putain na yan. Doon nga sa immigration parang 3 araw yung pila eh. Tangina nyo. Pabilisin nyo yung serbisyo nyo. Ayusin nyo yung mga walkalator dyan. Ayusin nyo yung mga equipment dyan. Sabihin nyo sa immigration, putang ina, huwag silang inggitero dun sa mga bumabiyahe sa abroad. Oo, na kung ano-ano yung hinahanap nila, pati diploma, hanapin pa, mga gunggong na yan. Yun ang atupagin nyo, yung sistema dyan sa loob. Yung sistema ng pila ng mga airlines dyan. Para mabilis yung pag-check-in ng mga bagahe. Putang ina niyan. Hindi yung putya pinagdidiskitahan nyo yung mga sasakyan na nagbababa, nagsasakay. Kung gusto nyo, isara nyo na yan. Kapag lumampas sa itinakdang oras, maaaring mapagmulta ang nagmamaneho ng sasakyan. Putang ina, pera na naman. Multa, yung nagmamaneho ng sasakyan. Putragis talaga naman ko sa sagasaan kong mga hayop na yan. Oh, sabihan nyo yung mga kamag-anak nyo, ha? Yung mga kamag-anak nyo, sabihan nyo, ha? Oh, sa mga, pag ba, susunduin ka ni tatay, no? Uwi ako tayo, bilisan mo. Tayo na kailangan pagkahinto mo ron, huwag ka na mag-neutral. Pag hinto mong ganun, putang ina, kailangan nakaprimera ka. Pag sampa ko nito, hindi pa ako nakakapasok sa loob, paandarin mo na. Tanginin niya, kung ako yan, sasagasaan ko ng maleta yung mga gwardiya dyan. Ang layunin lang dito ay maiwasan ang pagsisikip ng daling ng trapiko, papasok at palabas ng mga terminal. Apektado rin ng airlines. Hindi na rin daw maibababa ng bagong operator ang landing at take-off fees, parking ng eroplano at iba pang bayarin ng mga... Landing at take-off fee? Putaragis siya. Baka wala na mag-landing na eroplano dito, mga gago kayo. So sabi niya, pag nandang ng eroplano, malapit na tayo sa Pilipinas, wala po tayong stopover dyan, putang inang mahal-mahal. Ihandaan nyo na yung mga parachute nyo, yung mga bagahe nyo, putang ina, saluhin nyo na rin. Tarantado, putang ina yan. So syempre, saan sisingilin ng airlines yung yung take-off at saka landing fee? Putang ina niyan, di sa atin. Sabi mo, ito na ha. Ito na, ibubukas na natin lundag mga Pilipinong kupal. Ina, kawawa tayo, no? Kawawa Pilipinas, no? Puta ina yan. Oo, putya, parang ginawa tayong mga sundalo, no? Bright Narya. Kupal talagang mga hayop eh. Airline na nag-ooperate sa NAIA. Inirelease ng government, approved by the President. Dahil ito, iboto niyo presidente to. Pag ito naging presidente ng Pilipinas, putangin na sigurado uunlad tayo. So, no choice kami but to comply. Kasi remember, 82% of the revenues will have to go to the government. Paano kami makakapagbigay ng discount? Baka magalit naman sila. Ang ina mo. Baka sabi mo, paano kami kikita?
tao na to, tandaan nyo sino yung pagmumukha niya na. Tangina siya si Boy Dagdag. Ay na lahat dagdag. Problema niya yung kung ano yung idadagdag niyang pasanin sa Pilipino. Nagbabala na ang ilang airlines na posibleng maipasa sa mga pasahero ang mas mataas na singil sa kanila ng NAIA. Sabi ng AirAsia, pinag-aaralan nila ang magiging epekto ng mas mataas na bayarin sa kanila. Na, pucha yan. Sabi ko sa customer, bigyan mo ng tip si Boss Dada. Nagbigay. Ayan na. Yan tayo eh. Yan ang gusto ko kay Banis Lori. Sabi mo sa kanya, kakantahan ko siya. Anong pangalan ng customer natin iparinig mo? Si Sacho. Si Sacho, Kulapu ba yan? Banis Lori, sabi mo sa kanya anong pangalan niya, ilagay mo dyan, babatiin ko siya. Kasi parinig mo. Tapos isulat mo yung bati sa Japanese ha. Huwag yung Japanese na letra. Gusto ko yung Japanese na sulat na Tagalog. Konbawa arigato okani-san. Okay, thank you very much ha. Lori Banis ha. Salamat kayo sa Okani. Hayashi arigato gozaimasu sa Okani-san. Hey, Hayashi-san. Hayashi-sama. Lika na, sama na. Daijobu. Arigato desu ka? Arigato. Okani, dami okani. Ito naman kasi si I Love An, hindi ako tinuturuan mag-Haponis eh. Pucha, natitindihan ko lang. Hi, arigato. Hi, ganun lang ako ng ganun eh. Yan na ba? Uishi, okani, dami. Arigato. Thank you very much ha, Banis Lori ha. Sige, bulahin mo yan. Ubusin natin pera niyan para masyado na mayaman yung mga Hapon. Sacho, anong pangalan ulit ni Kuya? Hayashi, Sacho Hayashi. Hayashi-sama. You go to the Philippines, you pay for the airport fee. Kaya kami, Boss Dada, pag umuwi dyan from New Zealand to Singapore, then from Singapore to Davao, hindi na talaga kami dumadaan sa Manila. Ay talaga ba? Ganun din yun eh. Pagdating mo, sabagay maganda yung airport dyan sa Davao. Hayashi, arigato. Ng operasyon. Ganyan din ang pananaw ng Cebu Pacific. I think fares will have to be adjusted to account for these costs. But I think we have to take a wait and see muna. Sagot naman ng NNIC, hindi raw dapat maging dahilan ang mas mataas na aviation fees sa pagtaas ng pasahe. Kung tutuusin nga raw, mas mababa pa rin ang singil sa NAIA kumpara sa ibang paliparan sa rehiyon. Ang sinisiguro ng bagong operator, Ay, buti pala. Ito pa raw, bigay niya. Hayashi-san, arigato gozaimasu. Hayashi-san, order more sake. Hayashi Sacho Okani Chudai. Hay. Ganyan, Jing. Turuan mo ako maghapon. Walang hiya ka, Alam mo dati kumanta-kanta ako diyan kumanta ako diyan sa may Kawasaki. Kumanta ako dun sa, kaya pala si Coach Oli, pagka nagpupunta kami diyan sa Umise, kanta ng kanta kahit di naman marunong. Pucha, yung mga Hapon talaga naman pag kumanta ka, umuulan talaga ng yung mga na parang nakaipit sa chopstick na mga ng mga isang lapad. Hayashi Kampaisen.
Oh, kampay. Oh, San on Makore. Ito talaga si baka naman kung anong tinuturo mo, Jing, ha? Hoy, Jing, baka kung ano-ano tinuturo mo, baka magalit yan, ha? O sabihin mo sa kanya, Oo, sabihin mo sa kanya, Hayashi, salamat, ampunin mo na ako. Ganun, bilis. Lasing na mga babae, patulugin mo na yan, ako na lang ang lasingin niya. Kamo manood kayo ng live ko, i-entertaining ko siya. Ay, si Nana ay, diyan ka sa may umuri. O sige, kita tayo sa Kabukitso. Hayop ka, Jing. Sabi ko na nga ba, katarantaduhan yung tinuturo mo, eh. Bigyan mo ako ng babae, luka-luka ka. Huwag babae, pera, magastos yung babae. Buwisit talaga to. Oh, Hayashi-san onegai shinichite kudasai. Putragis, pag may kudasai, kalandian yan, eh. Huwag ganyan ang pangit. Uy, Jing, tumigil ka nga. Matanda ka na, gumaganyan ka pa. Alam mo sa Japan, no, kahit 70 years old na, ganun pa rin magsalita. Hayashi-san onegai kudasai. Ganun pa rin magsalita, no? Oh, Hayashi-san. Kansha shitemasu. Arigato. Shashi-san. Iwanan mo na yung mga kainuman mo. Oo, wala mo mga silbi yan. Dito ka na lang. Si Jing, buwisit talaga to, eh. Oo, walang hiya talaga to si Jing. Pag narinig niyan, baka mamaya, imbis na magkita pa kami niyan ni Hayashi sa Tokyo, hindi na ako puntahan niyan. Oh, arigato Hayashi-san. Oh, arigato Hayashi-san. ng NAIA, nakalatag na ang mga pagbabagong gagawin nila sa airport. Kabilang ang pagsasayos sa mga CR, pagpapaganda ng immigration at security screening areas, at paglalagay ng food hall. Bilang paghahanda naman sa undas, nagdagdag na ang NNIC ng mga upuan sa loob ng terminal. Pinabilis ang libreng wifi connection at sinigurong gumagana ang mga aircon sa lahat ng oras. Nagbabalita ang... Ulul, style nyo bulok. Parang airport nyo bulok.